Hello po, good morning. Share ko nga lang po palang itong naging preparasyon namin sa pagkuha ng project po sa Santa Maria, Bulacan. So, kailangan po namin kumuha ng police clearance. Requirements po yan para po doon sa pagpasok namin sa Bria Homes. Ayan po. So, lahat po ng team na papasok doon is meron pong police clearance. Then, after po noon, kumain na rin po kami sa Mang Inasal gawa ng inabutan na rin po kami ng gutom. Ayan po. Tapos ito nga po, pabalik na po tayo sa Lumina Tansa. Ayan po. So malaking tulong din po talaga na kahit paano is nakapundar po tayo ng sasakyan. Hindi po kami nahihirapang mag-travel. Ayan. So preparasyon din po namin na bumili po ng mga karagdagang tools na gagamitin po namin sa renovation. So lahat po ng gagamitin doon is bago. Tapos, ayun nga po, para hindi rin po magkaroon ng aberya. Yun po yung naging usapan namin ni Reyna. Lahat po ng tools na dadalahin sa Santa Maria, Bulacan is bago po. Ayan, para tuloy-tuloy din po talaga yung trabaho ng ating team. Bali, 2 team po kami. Isang team dito sa Tansa, isang team po sa Bulacan. So, Enco po yan. Mga power tools. So, sobrang legit, sobrang tibay. Talagang yan na po yung ginagamit namin. So sa Enco Philippines, baka naman po. Ayan. So ganun po talaga sa pagko-contractor, kailangan po talaga mag-invest sa mga power tools. Kasi yan po ang makakatulong sa ating hanap buhay. Ayan po. Mga heavy duty po yan. Medyo magastos pero kailangan po talagang gumastos. Ayan, meron tayong pre-gloves. So again, yun din po talagang kagandahan na may sarili ng sasakyan. Kasi anytime, pwede ka na magbiyahe-biyahe. Ayan po. Yung ating mga repeater, nagagamitin po yan. So ayan guys, i-share ko lang po pala sa inyo since mag-i-start na po yung project namin sa Santa Maria, Bulacan, Bria Homes. Ayan. Yung mga, tulad po ng nasabi ko, yung mga small materials, kami na po ang nagpo-provide niyan. Instead na kukunin pa namin sa hardware, dito na po sa bahay, para kung halimbawa kinulang lang, dito na lang pupunta sa bahay yung team. Ayan. So, medyo marami rin po yung mga small materials. Ayan. So, ito po yung mga dadalahin po namin sa Bulacan. Dire-ready na namin yung ito. Ayan, yung mga utility box, junction box. Ayan. So, medyo marami-rami to. Pintable yan. Tsaka guys, ang tawag dito, mas mahal kasi siya sa hardware. So, nabibili ko siya sa Lazada or sa TikTok. Mas mura. Kaya, kahit paano, malaking less na rin po talaga to sa pinaka-expenses. Tapos ano pa, concealed hinges pa, 4. Ayan o, ayan o. Ay, cylindrical hinges pala, yung para sa gate. 4 lang. Oo, kasi same lang. Flap disc yan, ilan? 3. Ito, panggupit dun sa ano. So, niready na po namin lahat para yung team na may iwan po dun, hatiin po kasi namin yung team. Yung isang team po namin is nandoon sa Bulacan. Tas kami ni Ray, monitor lang kami. Pero gagawa pa rin po dun si Ray sa Bulacan. Oo, sige. Actually guys, kaya nasasabi kong mahal mas mataas po sa hardware yung mga small materials. Kasi natatanong ko po yan eh. Nung mga unang taon po namin sa Ray House Makeover, sabi ko nga sa inyo, nagkataon lang na search ko po sa Lazada kasi nga that time pandemic, diba? So ang layo, tas wala kaming service, wala kaming motor, bike lang, talagang bisikleta lang. So naisip ko mag-order po sa Lazada. Yun nga, napansin ko sobrang laki ng difference po pagdating sa pricing ng mga small materials. Kaya doon po sa mga clients namin, wag po kayong magtaka na sinasagot po namin yung small materials kasi bukod po sa abono po namin, malaking tulong din po sa inyo na malaki yung matitipid. Example ko lang po yung blind rivet na 3/4. Magkano po yan sa
hardware, nasa 270. Ano pa yun, 2020 pa yata, tsaka 2021. Ewan ko lang po ngayon kung magkano na ang blind rebates. Baka po nasa 300 na. Pero, ang benta lang po namin ni Ray is 220. Yung 1/2 naman po is 200. So, hindi ko lang alam. Kaya lang kami nagpo-provide ng ganito para hindi na rin po kami mahirapan. So, ito guys, in-order ko yung pintable sa TikTok. Ayan. Magkano rin yan pag binili mo sa Olohong, Diyos ko po. Halos doble yung presyo. Pero, ayan nga. Sa TikTok, magkano lang siya. Ayan. So, ito yung mga gagamitin namin sa gate. Gagamitin namin sa pagpipintura, ceiling and partition. Ayan, sa pinto. Ayan, kompleto na. Tapos po yung mga big materials, doon na po namin bibilin sa Santa Maria, Bulacan, syempre.
guys, andito na tayo sa Bria, Santa Maria. Kaso ang mga kalsada is medyo mga talagang mga lubak-lubak na. Ayan. So ang dami pa pong bakanting unit dito. Ayan, malapit daw tayo sa may anong tawag ito, tangke. Diretso daw tapos dead end. Ayan. Hindi ako nagano. So, etong si client ko talagang matagal na, taon na talaga ang binilang ng aming ligawan para lang mapaupo kami. Ayan. Sa dead end daw. Kanan. Mas kanan. Ayun. Laki nito, oh. 2 unit siguro yan. Turn right. And then Ayun na. Guys, ito na tayo. Touchdown. Ayan na. Oh, ayan na, oh. Ito yung unit ni sir. Ayan, oh. Since medyo maaga po kami nakarating, nag-try na rin po kami mag-ikot-ikot sa Bulacan para po magtingin po ng mga tiles, materials, tsaka po hardware materials. So good thing na ito pong napuntahan namin is mayroon na siyang tiles, mayroon pa siyang hardware materials. Ayan po. So dito na lang po kami kukuha, tapos kukunin ko rin po yung pinaka-contact number para in case na nasa Tansa po kami, pwede ko po silang kontakin. So, bali ayun guys, dito po kami natulog ni Ray. So, ayan po yung ating kuha ng umaga. Ayan, kagigising lang namin yan. So, waiting pa po kami sa orientation by Monday para malaman po namin yung mga bawal at saka hindi pwedeng gawin. Ayan. So parang same lang din po sa Luminatan sa yung unit nila sir, tawag dito Anchili SF, single detached po yan. Ayan po. So isang buong unit po to. Syempre kung malayo po yung aming kontrata, isang buong unit po ang prepared namin. So dun po sa may mga plan, pwede naman po, pero baka po within Cavite na lang po ang kunin muna namin. Kasi medyo malayo din po to, tapos meron din po silang mga bawal. Kaya po medyo mahirap pong gumalaw. So, kada subdivision naman po is iba-iba pong mga patakaran. Ayan, meron na po tayong permit, sticker permit, dikit na po dyan sa unit nila sir. Ayan po. Good morning! So, bali guys, ito yung project namin sa Bulacan. Actually, matagal na po talaga to, tulad po ng nasasabi ko sa vlog. So, finally, natuloy na po. So, kung mapapansin nyo, meron po tayo ditong mga nakadikit na parang sticker na permit. Permit po nila yan dito sa Bria Homes. Ayan. Sa fencing, sa interior, sa loob, tapos sa extension. Anjali SF po ito. Yung katabi ni sir is duplex siya. Ayan, so yung kay sir single. So, full renovation po ito. May mga nag-PPM sa akin na sabi nyo, hindi kayo nag-cater outside. Hindi po talaga namin sinasabi na totally. Kasi talagang dudumugin po talaga kami ng mga inquiries. So, ito po kay sir talaga is, siya po talaga yung nag-offer sa amin na since nakita niya po sa vlog yung aming mga gawa, nag-decide siya na kung magkano daw yung rate namin sa dito nga po sa Bria Homes. Since malayo po ito sa Luminatan pero same lang, pero Bria Homes po ang kanilang tawag dito, pinaka contractor po yata, yung parang humahawak sa kanila dito, Bria Homes. Ayan, so silipin natin yung loob. So iba rin po yung kulay nito sa Lumina, kasi dito medyo light eh. So dito po, stay in po kami. Ayan. So meron silang dalang mga lutuan, gamit. Tapos yung mga gamit din namin, mga tools.
Tapos bumili rin po kami ng bigas, ng kape, ng sabon, toothpaste, etc. Tapos yung mga tools namin, ayan, dala-dala namin. Ayan po. Nagdala rin po sila ng bike para in case na may bibilihin dyan sa hardware, malapit lang. Ayan. So, andito yung mga Enco na tools na binili namin bago po yan lahat. Pati small materials. So, stay in po kami dito. Tapos, ito po yung unit ni Sir. Napansin ko, mababa yung kanilang, tawag ito, kanilang bintana. Tapos, mataas naman po yung kanilang mga, outlet. Ayan, lagpas ng 30. Parang ideal kasi 30, 35, parang ganun. So, ito medyo mataas. So, hindi naman pare-parehas. So, ito si Sir, since parehas lang ang unit, meron siyang prepared na paggagayahan doon sa mga natapusan naming renovation. So, sinendya lang yun sa amin. Yung pinaka-interior, yun ang gagayahan namin. Tapos sa gate naman, iba rin naman ang paggagayahan. So, eto po, kahapon kami pumunta, Sunday, mas maluwag ang traffic. Kaso, hindi po kami basta-basta pwedeng mag-start dito. Kinakailangan po namin kumuha ng police clearance. Tsaka po kinunan po yata kami sa barangay dito. Yung mga nilista kasi mga bangal namin. So, today, mamaya po siguro mga 8 or 9, magkakaroon ng orientation. Tapos mabibigyan din kami ng gate pass. Tawag dito, orientation muna, siguro yung mga bawal, tsaka hindi bawal, ganun. So, magkakaroon ng orientation. So, kung nagpa-plan din po kayo magpagawa sa amin, kung pwede, katulad dito, na inaasikaso rin po ng may-ari yung mga kailangan namin. Pero sa police clearance, kami po talaga nag-asikaso, syempre. So, halos same lang sa ginagawa namin sa Lumina Tansa. Pero, check po natin yung pinaka-unit ni Sir. Ayan. So, kahapon, napansin ko po agad is itong ating hagdan. Ayan. Siguro ipapaayos ko na lang to sa kanila. Hindi po kasi ganito yung normal na gawa eh. 'Di ba? Siguro minadali na lang. Tapos yung bathroom, ito po. Sira na yung takip, tapos maliit lang yung toilet bowl. Ayan po, papalitan na lang po 'yan. Tapos ayan, may tiles po tayo. Tapos the rest, ayan. Finish lang siya na wall, ayan. So may mga leaks, ayan po. So dito po sa second floor, syempre stay in po yung aking team. 5 po sila dito, bale. Ayan. So syempre andito yung mga gamit nila, kanya-kanya silang latag. So itong taas is, ang tawag dito, naka-finish, rin siya, naka-smooth finish din siya. Pero, tutuklapin na lang po natin yan kasi kapak yan eh. Kapak. Tapos, medyo mababa po ang ceiling dito. Pasensya na po, may mga damit kasi syempre, stay na po kami dito. Ang team lang po, kami ni Ray, pupunta po kami every Sunday. Ayan. So, napansin ko po dito kahapon, yung roofing po dito is kalawang na. Parang gusto nga po sana namin palitan kasi para maging maayos yung renovation. Kaso, ito pong roofing ni Bria o ni Lumina is makapal po yan. So, baka hindi po kami makakuha ng ganyang kasing kapal. So, ang gagawin po nila, according kina Ray, yung pampahid po sa kalawang, nakalimutan ko lang yung yung tawag. Nakalimutan ko po yung tawag eh. Basta yung pampahid po para sa kalawang. Tapos ito po, ipipinturahan namin ng primer. Ayan. Tapos, tsaka po namin pipinturahan ng pintura talaga. Ayan.
So I think parang wala naman po ako napansin dito ng mga leaks. Bukod lang po dito. Ayan. So parang okay pa naman yung roofing. Kailangan lang siguro natin siyang yun nga, i-maintenance. I-check din po namin yung pinakataas. So may mga butas. Siguro eto butas. Tapos dito tumutuloy. Kaya dito meron. Ayan. Pero the rest naman wala. Wala po siya. Ayan o, wala. Sa renovation kasi namin, hindi po talaga kasama yung pagpapalit ng roofing. Tsaka medyo parang ibang usapan na yan. Pag gagalawin mo na. Gagalawin mo na kasi syempre may mga rules dito. 'Di ba? So ito, ang alam po kasi namin talaga ang pinaka long span dito ni Lumina, ni Brea, makapal po talaga yan. Siguro ito, na-expose lang talaga o nababad sa kaya po nagkaroon ng pamumuo po ng mga kalawang. Yun po yung sarili kong opinion na. Pero yun nga, ito naman po, since magtatag-ulan na, may experience namin o mafe-feel namin na kung saan yung mga tutulo, tatagas, 'di ba? Tapos yung medyo matagal na rin po kasi ito talaga kasi parang 2 years, 3 years na rin po nakalipas. Ayan. So, yung ating wirings dito, babaguhin natin yan, syempre. Turong partition, tapos meron tayong hallway. Ayan. So, ito lang. Basta napansin yung may ganito. Napansin yung may ganyan. Yan na po yung leaks. Other than that, wala naman na ako nakita dito. Kasi katulad dito naipon yung tubig. Pero sa iba, wala. Ayan, no. Eto. Feeling ko dito. Ayan. So, iti-check na lang po namin yung roofing. Makapal po kasi talaga yan. Unlike na bibili ka sa wala po tayong mabibili na na makapal. Kasi ito parang pasadya nila yan na isang buong mahaba. Parang ganun po sa intindi ko ha. Tapos yung islab ni Sir, ayan. Ayan po. Dito nga po pala sira na rin po yung yung gutter. Baka ito pong gutter palitan namin. Kasi talagang na talaga talagang bulok na ayan Ayan po. So baka po first time namin magpalit ng gutter pag nagkataon. Sa Lumina kasi hindi pa naman kami nakakapagpalit. So abangan nyo po yung aming magiging renovation dito sa unit ni Sir. Ayan. So ito nga po doon po sa mga kapatid ng vlog namin. Kung dito lang medyo sa malapit-lapit kasi ito nga po malayo Pero ito kasi sabi ko nga, basta po kaya yung labor namin at isang buong unit. Let's see, pag-usapan natin, di ba, kung pwede po namin i-consider. Pero sabi ko nga kay Ray, since gusto niya lang po ma-experience na makapag-cater outside Lumina Tanza, sige, pagbigyan natin. Di ba? Kasi sa totoo lang, sa Lumina pa lang po, talagang ang dami na rin po talagang nagpapagawa sa amin. Nag-i-inquire. Talagang iba nagpapagawa, naka-line up. Actually, meron po akong row house na 44 square meter. Ongoing yung permit. Meron po akong 72 o 78 square meter Angeli SF na ongoing yung permit. Meron po akong Athena SF na 63 square meter po. Ongoing din po ang permit. Ayan. So, pupunta na lang po kami dito ni Ray every Sunday para bumili po ng mga materialis na gagamitin. Ayan po. So, bali, after po ng orientation, ayan, nag-start na rin po kaming maghukay na po dito sa extension ni Sir. So, nalaman na po namin yung mga bawal at hindi bawal, yung mga pwede at hindi pwede.
So, ayan po, start na po tayo sa ating back extension agad. Ayan, so itong unity sir is may katalikuran siya. Alam naman na po namin yung mga sukat niyan. Ayan po. Kaso dito po pala mahigpit po sila pagdating po sa mga materyales. Hindi po pwedeng pakalat-kalat, hindi po pwedeng nakalagay sa sa kabilang unit. Hindi rin po pwedeng nakalagay po sa may kalsada. Ayan. So, isasako po namin yung mga lupang nahukay namin dito para hindi na rin po siya kumalat. So, yun din po ang difference ng makikita ka outside ng Lumina. May mga restriction kang dapat sundin. Mahirap pong gumalaw lalo na kung hindi nyo pagamay yung lugar. Ayan. So, challenge din po ito. Pero since andito na, let's see. Ayan. Dito po magkakaalaman. Pero ito nga po sabi ko sa inyo, no hassle din kami dito. Hindi kami minamadali. Lalo na ganito po yung kanilang rules dito. Tapos yun nga po, after namin ma-order po yung mga materyales, by tomorrow, pwede na rin po siyang i-deliver. So, balik na po kami ni Ray sa Tansa. Ayan, kasi mag-aasikaso rin po kami sa mga ibang projects po namin.